Hi guys! So here we go again at gagawa tayo ng Japanese sandwich na uri ni gazu. Ewan ko kung tama yung pronunciation ko. Pero eto na naman tayo, nilista na natin yung mga kailangan yung ingredients. Actually optional lang naman yung marami dyan. Kung ganyan karami gusto nyo, pwede naman maging simple, pwede ngang spam, pwedeng wala yung hotdog. Nasa sa inyo na kung anong gusto nyong feeling dito dahil hindi naman tayo strict at hindi naman tayo Japanese. Kokopyan lang natin at titikman ano nga ba lasa nitong Japanese sandwich. So ayan na nga, nilista na natin at eto na, kailangan lang mag-prep ka bago mo umpisahan. Syempre, lagi naman ganun. Pero ayan nga, ang ibig kong sabihin prep, hiwa-hiwain mo na yung mga ingredients mo. Syempre, hugasan mong mabuti yan. Tapos, ipe-prep mo lang siya. Ayan. So, eto na nga. Umpisahan na natin yung ating gagawin. Kailangan mo muna ng clean wrap. Ayan, yung parang plastic dyan sa ating plato. Wala ako kasing maayos o magandang chopping board. Kaya sa plato na lang natin siya gagawin. And, ang gagawin mo lang, yung square na nori. Ayan, yung nori sheet. Nabibili yan sa grocery store or Japanese store. Ayan, ay gugupitan mo siya dun sa gitna, hanggang gitna lang. Also guys, yung gunting na ginamit natin, ginagamit lang namin yun sa kitchen. Ibig sabihin, sa mga vegetables, mga ganon, di kaya sa fish. So, hinuhugasan natin yun. And dyan lang natin ginagamit yun, ha? Also, iba't iba ding klaseng lettuce ang meron. Merong romaine, may lettuce na yung ordinaryong lettuce. Hindi ko alam yung mga pangalan nila. May kulay pula pa nga yan. Arugula. Bahala na kayo kung anong gustong lettuce ang gusto nyong gamitin. Tapos, syempre, yung mango nyo, sabi nila, para malaman mo matamis, amuyin mo yung mango habang hindi mo pa siya nahihiwa. Or pag bibili ka sa palengke, tapos, pag sobrang bango niya, ibig sabihin matamis yun. So, yun ang ginawa natin. Tapos, any brand ng crab stick. Ang crab stick na yan, imitation crab. Minsan yung tawag nila dyan. Optional lang yan, guys, ha? Kasi nga, medyo Japanese side tayo. So, meron tayong crab. Pwede naman yung totoong crab. Kung gusto nyo yung Alaskan crab. Napakamahal nun. O, ayan. So, eto, random lang natin ginagawa yung ingredients. Ibig sabihin, wala akong set of rules na pina-follow. Basta nilalagay ko lang yung gusto kong palaman dyan sa ating sandwich na yan. And ayan na nga, makikita nyo. Tapos, yung kanin natin, hindi ko na yan ginawang parang kanin ng sushi. Ordinary rice lang yan na medyo malambot. Yan. Huwag naman yung pangsangag. Pero nasa sayo na rin yung kung yun ang gusto mo. Tapos maglalagay tayo. Ito ay mayo. Pwede naman yung Japanese mayo. At meron tayong ilalagay na special dressing sauce, which is yung roasted sesame dressing. Ginagamit din siya sa salads. Ayan. Kung kilala nyo yung brand na yan. Tapos maglalagay lang naman tayo ng konti. Yan yung magpapa-unique sa taste ng ating salad. Actually, para tong salad na nilagyan ng kanin na ginawang sandwich. Ayan. At promise, dito ko lang nalaman na kaya pala sa mga vloggers or mga nagpupunta sa Japan or bumibili sa 7-Eleven, isa lang yung binibili nila. Napakabigat pala sa tiyan nito. Sulit na sulit. Ayan. Pero itong ginawa natin, syempre special kasi ang dami ba namang nilagay. Ayan, so minadali ko na. Pansin nyo, hindi ko inuulit kung ano yung ginawa ko sa umpisa. Para naman may pagpipilian kami. Ayan, so tikim-tikim lang naman tayo niyan. Ayan, pwede rin naman na simple lang na halimbawa kanin o pwede nga lagyan nyo ng tinapay yan sa loob. Pwedeng-pwede. So, eto na yung mga natapos natin, guys. Pero dahil hindi mo makakamay ng ganyan yan at hindi ko ginawang diretso kagad, para mapakita ko lang sa inyo paano ko ginagawa yung mga palaman niya sa loob. Eto na, papakita ko na sa inyo kung paano natin babalutin at meron kayong hahawakan. Kasi yung nori sheet na yan ay dumidikit sa balat at madali siyang parang nababasa. Ganon. So, ayan, yung clean wrap natin. Yan, itatight nyo lang na i-fold. Tapos, ayan.
Ang secret lang dito guys ay yung ating knife na gagamitin mamaya. Dapat sobrang talas niya na pang cut ng bread. Ayun. So, isa na yan. And then, pakita ko sa inyo uli yung iba pa. At eto na yung sinasabi ko sa inyo. Etong kutsilyo na to na pang bread namin ay sobrang talas niyan. Pwedeng-pwede kang mahiwa. O, ito mo parang samurai. Anyway, ayan. So, eto na guys. Diba ang ganda-ganda? Pwede nyong pambaon sa mga bata. And, meron pa siyang artistic na look. So, pwede nyo din gawin pagka may mga celebration kayo or mga cocktail. Ayan. O, diba? Ang ganda-ganda niya. And guys, siguro mas maganda kung papabaon nyo sa anak nyo, yung mga ingredients na ilalagay nyo ay hindi yung, wag na kayo maglagay ng tomatoes kasi madaling mapanish yun. Yung mga ganon. Pag maglalagay kayo, pwede naman na spam, tapos egg, yun. Or di kaya hotdog, egg, cheese, ganon. Combinations lang. And siguradong magugustuhan ng mga bata. So, ayan na nga. Hihiwain natin uli. Pinapakita ko sa inyo na yung mga ginawa natin, iba-iba din ang itsura niya pagkahinati. Oh, di ba? So, very appealing siya sa mata ng mga kakain. At eto na guys, ang ating natapos na Japanese sandwich. Onigirazu. Sana tama nga ako ng pronunciation. Pero sana nag-enjoy kayo guys. And lagi manood ng My Hope Vlog. Mag-subscribe, like, and follow. And lagi kang manood. Okay? Share mo na to sa mga friends mo. Lista mo na yung mga ingredients. At subukan mo na yan. At sure ako, kakaiba siya. Napakasarap. Bye!